natin ngayon, itong Nano Station M2, kung napanood nyo na yung nakaraan nating mga video, ginawa natin tong access point at saka yung ginawa pa natin yung station. Kung naalala nyo. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, itong sa Nano Station natin, sa nabanggit ko na, sa sinabi ko na nung nakaraan nating mga video, gawin natin tong access point repeater. Ngayon, i-prepare natin to as access point repeater dito naman sa, kung napanood nyo yung unang video nito ng Cisco modem, ito rin ang gagawin natin siyang IP repeater. Kukunik siya dito sa Nano Station M2 natin, sa Ubiquiti Nano Station natin M2. Dito natin siya i-access. Meaning, itong dalawa na to, i-configure natin itong dalawa na to ng access point repeater. Okay, sundan nyo lang itong mga maigi itong video para hindi kayo malito mga sir. Unahin natin itong pag-configure ang Nano Station M2, yung Ubiquiti. Ayan, naka-plug in po yan dalawa sa direct current. Ngayon, itong Cisco, wala pa po siya connection ng LAN, meaning naka-direct current pa lang siya. Tapos itong Nano Station M2, Ubiquiti, ito, naka-direct current pa rin siya sa ano niya, tapos i-configure muna natin siya. Pagkatapos makonfigure natin tong Nano Station M2 as IP repeater or access point repeater, isusunod natin to pag-configure ang Cisco ng router modem as access point repeater din, para i-prepare natin to silang dalawa. Itong dalawa na to, mag-prepare sila sa MAC address nila para makapag-access yung dalawa as in access point repeater. Sundan nyo itong maigi mga sir, itong video ko para hindi kayo malito. Ulit dito sa GUI or sa browser. Enter po natin yung default IP ng Nano Station natin or antenna natin. UBNT, default password, UBNT. Oh, ito na mga sir. Ngayon, ito na dito tayo sa wireless. Kung napanood nyo po yung mga nakaraang video natin na ikinonfigure ko po to ng access point at saka station. Kung napanood nyo po yung mga nakaraang video, nandun po step by step ko po to ginawa kung paano siya gagawin as access point at saka paano ko kinonfigure as station. Yung kinonfigure ko po siya as access point para po maka-connect po lahat ng Wi-Fi gadget, cellphone, laptop, tablet, at smart TV. Pwede po ito yung transmission na to, solid internet or yung sinasabi nating piso Wi-Fi o transmit internet para sa mga both share Wi-Fi or para sa mga Wi-Fi code. Ganon din po yung sa station naman, kinonfigure po natin to station, doon naman natin so kinonik siya tinda antenna kung pwede po siya makipag-access sa tinda antenna kasi magkaiba po sila talaga ng brand. Ito po yung Ubiquiti, yun namang tinda, iba naman po siyang brand. Pero successful po tayo nga nakapag-access yung itong Nano Station natin doon sa tinda. Ginawa natin as station. Ang gagawin natin as IP repeater, access point repeater, i-prepare naman natin tong Cisco modem router. Dito i-prepare natin dito, i-connect natin dito sa Nano Station natin. Ngayon, mayroon na pong SSID dito. Hindi na po ito natin babaguhin kasi ito nasa sa inyo na po kung ano po ilalagay yung SSID. Ito na po yung SSID ko kasi itong Nano Station natin, ginawa natin ngayon as access point repeater, meaning nagbo-broadcast din po ito ng Wi-Fi code or
Wi-Fi butcher, or kung ano po yung gusto nyong gagawin or ano po yung gusto nyong i-broadcast na internet connection. Ngayon, dito, change natin ng access point repeater. Ngayon, mga sir, dito po sa WDSP, ang ilalagay po natin dito, yung MAC address po ng antenna or modem, kung yun po yung mag-prepare dito sa nano station natin, yun po yung mag-access sa nano station natin, yun po yung ilalagay natin dito na MAC address para magko-connect po yung dalawa. Ito po yung MAC address na to. Yun po ito yung napanood niyo po yung pinaka-umpisa natin, yung pinakita ko yung Cisco na modem router. Ito po yung MAC address niya, kaya ito po yung i-enter natin dahil ito po yung i-connect natin dito sa nano station M2 natin. Then sana nasundan nyo mga sir. Ito po, may SSID pa rin tayo. Itong SSID para po dito sa nano station. Pagdating po natin mamaya sa configuration doon sa Cisco, may sarili po siyang SSID na gagawin natin. Meaning, yung SSID ng Cisco natin, magkaiba po yung pangalan. Pwede po natin ibahin na din yung SSID or network name. Papakita ko po sa susunod po natin configuration. Pagkatapos po nito ng nano station, i-configure po natin yung Cisco. Hanggat step by step po natin to, hanggat i-check po natin kung talaga maka-access po yung mga mobile gadgets natin. Dito po sa channel width, ganun pa rin. Ilalagay talaga natin ng 20 MHz dahil sa mga nakaraang video natin, para makapag-access yung mga Wi-Fi gadgets natin. 20 MHz. Tapos dito naman po sa frequency, kasi po access point repeater po itong ginagawa natin, kailangan po talaga tayo magsisit, maglagay ng or magsiselect ng frequency channel. Dito po gagamitin natin yung channel 11 ng 2462. Yan po yung ilalagay natin. Kung ano pong frequency nilalagay natin, yun po yung ilalagay din natin doon sa kabilang antenna, doon sa Cisco modem natin mamaya. Ito, sana po nasundan nyo po yung gawin nating configuration. Pagkatapos natin check to natin yung auto, din lahat po ng configuration ng nano station natin, para po siya masisave, i-click po natin tong change. Then may lalabas po dito apply. O, naka-apply na po ito. Ngayon, wala na po tayong gagawin. Dito po sa network, wala na po tayong babaguhin. Dito lang, instead lang kung gusto nyo baguhin yung IP address ng static IP address, personalize nyo po, pwede po. Pero sa akin, hindi ko muna personalize para hindi tayo matagalan, kasi lalabas na naman tayo ng GUI or web browser. Tapos magre-re-enter na po naman tayo ng IP address. Sa ngayon, hindi muna ako magbabago ng IP address, pero pwede po itong babaguhin ng personal IP address. Personalize. Okay. Isunod na natin pag-configure yung Cisco modem natin para makita natin kung makapag-access ba siya dito as IP repeater din. Magla-log out na tayo dito. A few moments later. Yung ng GUI, o natin yung default IP ng modem router natin. 0.1. Okay. Ito na po yon. Kung naalala nyo po yung mga nauna ko ring video, mayroon po tayong configuration ng Cisco natin. Ito po, ginawa po natin siyang access point. Kung maalala nyo po, ito po yung configuration gagawin natin ngayon. Yung una natin ginawa natin configuration nito as access point para maka-access po yung cellphone, laptop, tablet, tsaka smart TV, para din sa piso wifi or para sa wifi code voucher. Ngayon,
Naka-default lang po ito kasi para hindi natin matagalan, hindi ko muna nilagyan ng username password, lalagin na mo lang tayo agad. Para mapabilis tayo, mga sir. Dito po, gawin natin siyang access point repeater. I-prepare natin siya doon sa nano station natin na access point repeater din. Meaning, nanggagaling yung internet connection natin or yung wifi connection natin or yung piso wifi natin nanggagaling doon sa nano station. Meaning, magre-receive po ito yung Cisco modem natin, magre-receive siya ng signal or internet gagaling doon sa nano station M2 na i-receive niya yung internet at the same time i-broadcast niya, kaya yun ang magiging access point repeater. Po natin maka-access din ulit yung mga wifi gadget. Puntahan po natin tong wireless. Tapos, kung napanood nyo po yung unang video nito na access point, kunti na wala na po itong babaguhin, kundi dito na lang po tayo agad sa WDE settings para magkakaroon tayo ng access point repeater. Nandito po. Makikita nyo po ito dito sa modem natin, dito sa Cisco, mayroon pong help. Dito po, mababasa nyo po kung paano magagamit yung WDS. Dito sa Cisco or dito sa modem na to, tatlong antenna lang or tatlong router lang or kung ano mang pwedeng may settings na access point repeater, kaya hanggang tatlo lang. Doon naman sa Ubiquiti, kung naalala nyo, mayroon po siyang 6 na box. Kaya po dito may nakalagay MAC address, may nakalagay na MAC address 1, 2, 3. Meaning, tatlong gadget lang po talaga pwede niyang maka-access din ito ng repeater. Okay. Dito, i-check po natin tong allow wireless signal to be repeated by a repeater. Dito po sa MAC address 1, kung magtaka kayo, ano po itong MAC address ang nilagay natin dito? Itong 68725112.d1 B9 po yung MAC address ng nano station Ubiquiti M2, yung nauna nating kinumpigure. Dito natin ilalagay para makapag-connect yung dalawang antenna. Okay, sana nasundan nyo mga sir. Nung mailagay nyo na dito MAC address, isi-save settings nyo. Pag naka-save settings na, wala na po tayong gagawin, okay na po yung configuration. Kaya susubukan na natin dito sa setup. Ang nilagay natin dito, Cisco Wi-Fi. Yung nano station SSID niya, iba naman yung SSID niya. Dito naman sa Cisco natin, ito din yung SSID na nilagay natin, Cisco Wi-Fi. Ito po yung makikita ng mga Wi-Fi gadget, yung mga mobile phone, tablet man or laptop or smart TV. Dito po sa wireless security mode, baka magtaka kayo, wala po tayo nilagay na encryption or preferred key or password. Dahil nga ito, sa demo na to, ang gagamitin natin, piso Wi-Fi or piso Wi-Fi boot share code. Kaya login page po ang lalabas. Kaya naglalagay ng password. Sa wireless, dito sa radio settings, dito po sa radio settings, sa network mode, lagay po natin BGN. Kagaya din po sa paano natin siya ginawa ng access point. Wala, ganun pa rin, naka 20 MHz. Pagdating po dito sa standard channel, kung naalala nyo yung, balikan nyo yung video, yung ginawa nating frequency channel doon sa Ubiquiti, naka channel 11 tayo, ilagay din po natin siya dito sa channel 11 para parehas po yung frequency
ng dalawa. Kasi pag magkaiba po yung frequency ng dalawa or naka-auto, hindi po sila magdi-detect. Hindi po ito magiging successful yung configuration natin. Kaya, pansinin nyo mga sir, ito na po yung network SSID, Cisco Wi-Fi. Kaya mapakita ko po sa inyo mamaya pag demo na natin mismo sa mobile phone. Kukunik tayo dito sa modem natin at saka kukunik din tayo doon sa nano station natin. Makikita na natin na gumagana ba or nagiging successful ba yung configuration natin as access point repeater itong Cisco natin na modem. A few moments later. Sir, ito na. Tatapos na natin yung configuration ng Ubiquiti Nano Station M2. Ito, natapos na rin natin configuration yung Cisco natin na router. Ngayon, itatry na natin ito kung makapag-access ba or successful ba yung configuration natin as access point repeater. Ibig sabihin, AP repeater. Meaning, nanggagaling po yung internet connection natin dito sa Nano Station M2 papunta po dito sa magkukonek po siya dito sa Cisco natin na kinonfigure natin as AP repeater din. Kung nasundan nyo po yung video, ito na po yung final natin na i-check na natin sa mobile phone kung mayroon na talagang distribution na internet connection or piso Wi-Fi. Okay. Pansinin nyo, ito, pakita ko sa inyo mga sir. Ito po, mayroon na po siyang connection ng LAN. Tapos, ito po yung PoE, papunta po dito sa PoE. Antenna. Ngayon, yung LAN dito, yung i-connect po natin na itong UTP LAN, ito po yung LAN na nanggagaling ng source ng internet Wi-Fi natin or piso Wi-Fi ba or Bindu Wi-Fi yung gagamitin nyo. I-connect nyo po dito sa LAN. Ngayon, tingnan nyo ulit mga sir. Itong wire na tong puti, papunta dito sa antenna. Ito po yon. Tapos ito yung blue na RJ45, ito po yung nakakunik doon sa internet source nyo or Wi-Fi source nyo or Windows machine man, Wi-Fi or Wi-Fi boot share. Ngayon, ito lang po yung may internet access. Ibig sabihin, mayroon na po siyang internet access itong Nano Station M2. Okay, sana nasundan nyo. Ngayon, ito na mapapakita ko itong router Cisco na ito po yung kinonfigure natin as AP repeater na makukunik dito sa Nano Station. Pansinin nyo mga sir, wala na siyang nakakunik na wire or UTP LAN dito sa LAN port. Wala tayong kinukunik. Wala po. Ang nakakunik lang sa kanya yung power cord lang na para lang mayroong power yung router natin or modem natin na Cisco. Wala siyang LAN na nakakunik na UTP wire. Kaya dito natin makikita kung talagang itong Cisco nag-a-access as AP repeater na nanggagaling dito sa Nano Station natin. Kaya dito natin to machi-check kung mayroon ba tong internet connection ang Cisco. Paano natin i-check? Kung naalala nyo, nilagyan natin to ng SSID na Cisco Wi-Fi. Ngayon, i-scan natin tong Cisco Wi-Fi. Tingnan nyo mga sir, wala tayong nakakonek na LAN, kundi ito lang yung power cord niya, direct current papunta doon sa extension wire. Kaya wala siyang direct LAN nito, wala siya. Kaya magtaka kayo paano ito nagkakaroon ng internet connection kung hindi ito
nakapag-pair doon sa nano station natin. Kung hindi sila nakapag-IP repeater yung dalawa. Okay. Yan, ipakita natin, wala talaga yung nakakonek na ano. Wala talagang nakakonek na LAN. Open po natin yung Wi-Fi connection ng mobile phone. Ito po, lalabas yung Cisco Wi-Fi. Ito po yung Cisco Wi-Fi. Ito po yung nilagay natin na SSID dito sa modem na to. Kung naalala nyo, dito po tayo sa Cisco Wi-Fi. Connect dito sa Cisco Wi-Fi. O, ayan na. Successful po tayo, mga sir. Kung naalala nyo, ito po yung login page natin. Lumabas po yung login page. Dito po tayo nakakonek sa Cisco Wi-Fi na to. Dito po. Pansinin nyo. Wala pong LAN yan. Wala po siyang LAN cable or UTP wire na nakakonek sa internet connection. Wireless po yan. Meaning, nakakonek po ito sa Cisco dito sa ano natin, nano station M2 na repeater. Po yung number 3 unlimited Wi-Fi. Ito po yung SSID ng dito kasi IP repeater po ito. Ito din IP repeater, access point repeater. Kaya lumabas po, pwede po tayo magko-connect dito ng mobile phone, pwede din dito sa Cisco. Kaya tingnan natin, connected tayo sa Cisco, lumabas po yung login page or portal Wi-Fi. Meaning, dito tayo nakakonek sa Cisco ngayon, pero wala siyang LAN internet connection. Power cord lang siya. Ito yung power cord niya, nakadirect dito sa nakadirect dito sa direct current, sa kuryente. Kaya ngayon subukan natin ito po. Sa sinabi ko na, dito tayo nakakunik ngayon sa mobile na to sa Cisco na wala po siyang naka-LAN, ibig sabihin naka wireless po siya, naka access point repeater po siya doon sa nano station M2. Yung nakakunik ngayon sa Cisco Wi-Fi. I-off natin para makita niyo po kung sa Cisco ba talaga tayo nakakunik or baka sa ibang antenna tayo nakakunik o sa ibang router. O, ito po, Cisco connected. Tapos sign in. Ito po, lalabas po yung login page. Enter tayo ng voucher code. Kung papasok ba yung internet or yung piso wifi natin. 1HUPU 63. Oh, successful mga sir. Nagkaroon na tayo ng internet. Try natin i-open yung YouTube. Mga sir, mayroon na talagang YouTube tayo. Gumagana na yung YouTube. Oh, ito na mga sir, gumagana talaga yung YouTube natin. Meaning dito na po tayo nakakonect. Hanggang dito na lang. Talaga nagkaroon tayo ng internet access sa mobile natin na nanggagaling na dito sa Cisco as IP repeater. Na wala po talaga siyang LAN connection. Kundi naka-wireless po siya doon sa nano station M2. Sana nasundan nyo yung video. Maraming salamat. God bless.